So, wow. So, where you are right now, mga kapiksi, busy kayo guys, no, sa pagpapa-level up ng buhay nyo. So, yung attention nyo, yung focus ng attention nyo, yung energy nyo guys is talagang leveling up, pag-unlad, pag-asenso, gusto nyo talagang umangat. For some of you guys, pwedeng you are investing in yourself, no? Nag-i-invest kayo sa sarili nyong kaalaman, kakayahan, knowledge, kumbaga, no? Para talagang magamit nyo sa pag-unlad at pag-asenso ng inyong buhay. So, yan talaga yung focus nyo right now. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is story mo ba to? Ito ay isang timeless reading mga kapixie para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy guys, mga suggested approach, and yung potential future ng story nyo. So, shuffle natin yung cards guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Ito guys. So, Aquarius, kayo ay na-present ng King of Swords sa ating spread. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo, okay? So, wow. So, where you are right now, mga kapiksi, busy kayo guys, no, sa pagpapa-level up ng buhay nyo. So, yung attention nyo, yung focus ng attention nyo, yung energy nyo guys is talagang leveling up, pag-unlad, pag-asenso, gusto nyo talagang umangat. For some of you guys, pwedeng you are investing in yourself, no? Nag-i-invest kayo sa sarili nyong kaalaman, kakayahan, knowledge, kumbaga, no? Para talagang magamit nyo sa pag-unlad at pag-asenso ng inyong buhay. So, yan talaga yung focus nyo right now. And this is more on potential mga kapiksi. You are building a very solid foundation. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko baka nagfo-focus kayo sa negosyo, kung meron kayong mga negosyo mga kapiksi, o kaya naman nagbabalak, no? Nagbabalak kayo magnegosyo. Let's say for example, may trabaho kayo ngayon, tapos parang nag-iipon kayo ng pera para may kapital kayo pang negosyo, or nag-aaral na kayo, no? Yung iba sa inyo parang nag-aaral na kayo, nag-aaral na kayo para kung ano man yung gusto nyong i-pursue na business after nyong magtrabaho, or parang ganon, yung tipong nagbabalak na kayo na mag-resign and magnenegosyo na lang, pero gusto nyo yung tipong solid talaga, yung tipong pinag-aralan, hindi yung basta-basta negosyo lang na maisipan. Kumbaga, yun talagang tipong pangmatagalan mga kapiksi, okay? Alright. And what you need to focus on, kailangan guys, is samahan ito ng puso, no? Kasi when you love your desire, when you love your ambitions, when you love your goals, mga kapiksi, talagang you will do everything that you can para mangyari siya, para ma-experience nyo siya. So, samahan ng puso guys, no? Kumbaga, kailangan balanse yung isip at saka yung puso, di ba? Pero importante that you love what you do, kasi talagang doon kayo magtatagal guys, no? Doon kayo magtatagal kapag mahal nyo yung ginagawa nyo mga kapiksi. In your recent past guys, marami kayong doubts, marami kayong duda, marami kayong takot sa inyong recent past, pero I'm sensing na yung iba sa inyo parang marami din kayong limitation kasi guys, no? So, kumbaga tali kayo sa mga obligasyon nyo siguro, wala kayong choice kundi magtrabaho kasi may mga pinapakain kayo, may mga tao nakasandal sa inyo, pero parang you're looking at the bigger picture guys, no? Na parang kung magtatrabaho lang kayo, it will never be enough, no? Or you will never have more than enough. Kumbaga sakto-sakto lang, pero kapag sinamahan nyo siya ng negosyo, or when you dream big, no? Kumbaga parang ganon, susunod talaga yung buhay nyo mga kapiksi. So, I'm sensing na yung iba sa inyo guys, parang na-overcome nyo naman na yung
pagiging negative thinker nyo or yung mga duda nyo mga kapiksi. Kaya nga kayo parang nagsisikap ng husto, no? Para mapaglabanan nyo yung mga duda and takot na yun, guys. And yan, no, so your greatest strength mga kapiksi is talaga siya, maalab sa puso nyo, maalab, kumbaga nandun talaga yung burning desire, hindi lang siya basta-basta desire, kundi burning desire para ma-push nyo yung mga pangarap nyo sa buhay mga kapiksi. And in the near future guys, no, makakapagpahinga din kayo mga kapiksi. You will have more time for yourself guys, and dito sa mga panahon na to, dito mo talaga paplanuhin mabuti kung ano yung gusto mo sa buhay mo, kung ano talaga yung gusto mo mangyari, kung ano yung mga gusto mo maging outcome or resulta nito mga pinaplano mo sa buhay. And this is also telling us na ikaw din yung magiging susi, no, sa sarili mong success, Aquarius. So kailangan mo talagang galingan, no? And wow, so this is a fire sign energy guys, Aries, Leo, Sagittarius. So alagaan nyo this, ito'y suggested approach, no. Kailangan talaga wag nyong patayin yung apoy sa puso nyo dun sa mga pangarap nyo sa buhay. In short, wag kayong mag-give up guys hanggang hindi natutupad yung mga pangarap nyo. Wag kayong susuko hanggang hindi nyo siya na-experience sa inyong physical reality mga kapiksi. Alright? And what you need to know guys, this is not gonna be an easy ride. Medyo mahirap itong pagdadaanan nyo. Syempre guys, lahat ng sumasakses sa buhay, dumadaan yan sa butas ng karayom. Syempre yung nowadays, diba, ang nakikita lang natin sa social media is yung mga end result, yung mga success, pero yung story behind it, yung bawat sugat, no, yung bawat pagkakadapa na pinagdadaanan ng mga tao, ng mga successful natin, behind the scenes hindi natin nakikita. Ganun din kayo mga kapiksi. You will have a lot of behind the scenes na hindi magaganda. You will have a lot of behind the scenes na mahihirap. Pero kapag kayo ay nagsumikap mga kapiksi, mapaglalabanan nyo talaga to, at saka talaga magtatagumpay kayo. So it's part of the process, it's part of growing up, and doon talaga kayo matututo sa bawat pagkakadapa nyo, Aquarius. Ayan, no? So your hopes and fears, this is more on hopes mga kapiksi, no? So you have to be una, you have to believe in yourself. Pangalawa, you have to be gentle with yourself as well. So wag mong masyadong pahirapan yung sarili mo, and wag mong masyadong dibdibin yung mga failures mo, kasi definitely guys, bago kayo sumakses, you will experience failures, you will experience bumps in the road, no? Pero sa bawat pagkakadapa nyo, tayo lang mga kapiksi, and wag mong masyadong sisihin yung sarili mo, no? Don't be too hard on yourself, mga kapiksi. Okay? If yes, dapat mas lalo mo pang minamahal yung sarili mo, and mas lalo ka maging proud sa sarili mo. Alright? And yung potential future guys, no, you will have your own peace of mind. Makakahinga ka rin ng maluwag in the near future. Kumbaga matatahimik yung iyong isipan. Why? Kasi marireach mo talaga itong mga goals and desires mo na talagang umasenso at umunlad. Syempre guys, kapag sumasukses na tayo, di ba? Nawawala na yung mga struggles, so nagkakaroon talaga tayo ng peace of mind, mga kapiksi. Alright? So yan yung magiging potential future ng inyong sitwasyon guys. So imayin-mayin nyo na yung mga pag-unlad, pag-asenso na yan, yung mga peace of mind na yan, mga kapiksi. And comment down below if story nyo ba to, Aquarius. So bunot lang tayo ng isa pang card para sa inyong additional na message habang sinashuffle ko to guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, sa Ventorin at saka si Trin, recommended ko, may mga makikita kayong link sa description box guys. So, ito yung ating additional na message, guys. Reclaim your energy. Napakaganda ng image, no? Ng card, guys. So, basahin natin, guys. Reclaim your energy. Our energy is our responsibility. And how we give it away becomes a conscious choice as we step into empowerment. And yes, it is possible to restore the fragments of self we gave away before we came to this awareness. So, yan yung sinasabi ko sa inyo every single day, mga kapiksino, na yung energy natin, yung attention natin, yung focus natin, mga kapiksi, responsibilities natin yan. So, responsibility natin kung manega tayo or kung maging positive tayo sa buhay natin, may mga kapiksi, by how we are conscious of how we are spending yung ating attention, mga kapiksino. Saan mo ba pinofocus yung attention mo? Syempre, kung sa mga positive na bagay mo pinofocus yung attention mo, definitely magkakaroon ka ng positive energies. Kung nakafocus ka naman sa mga problema and sa mga bagay na nagpapastress sa'yo, sa mga worries mo, definitely negative energies yung iyong inilalabas. So, it's your responsibility by choosing how to or where to spend your thoughts, no? Naintindihan nyo ba guys kung saan nyo finofocus yung attention nyo? Because energy flows where your attention goes. Again, energy flows where your attention goes. Yung energy nyo, nagfo-flow siya or sumusunod siya sa kung ano yung finofocus ng attention nyo. Kaya nga guys, every single day, sa araw-araw na nanonood kayo ng tarot reading dito sa ating channel, palagi ko kayo sinasabihan guys, focus on the positive, focus on the positive, focus on the positive, para yung energy nyo palagi rin positibo, and as a consequence, magiging positibo din yung may experience nyo sa buhay. Nagets nyo ba guys? Ikaw yung responsible sa buhay mo, okay? So, you have the power to own your energy and choose where you direct it. Ayan, kakasabi ko lang sa inyo guys. If you are not at your optimal vibration, consider the core of why this may be. Detach from depleting influences and boost positivity. So, mararamdaman nyo, alam nyo naman guys kung positive kayo or negative kasi yung nararamdaman nyo. Kung malungkot kayo, palagi yung sumusunod sa iniisip nyo. Kung malungkot yung nararamdaman nyo, ibig sabihin malungkot yung iniisip nyo, 'di ba? So, tanongin mo sa sarili mo, bakit ko to iniisip? Nalulungkot ako, makakatulong ba to sa akin? Syempre hindi. By all means, tigilan nyo yung pag-iisip ng malungkot. Okay? So, ikaw ang may choice sa buhay mo, kapiksi. Yeah, it is up to you to make the shift, no? Ikaw yung may choice dyan. Transform your life by choosing healing and self-empowerment. Kickstart the upward spiral to abundant energy and soul presence. So, napakaganda guys ng mensahe. And sana na-explain ko lang maayos. Gusto kong mag-message ng ganito sa inyo guys. Kasi marami sa inyo nanonood ng tarot dahil down kayo sa buhay nyo. So, you need some kind of empowerment, and this is not just a hoax or hindi lang siya cheche boreche, no? This is fact-based, mga kapiksi. This is science-based, and there are a lot of neurologists, mga kapiksi, na nag-explain yan. So, sana naintindihan nyo. Okay, so, yeah. Comment down below, Aquarius,
reclaim your energy, guys, and be positive always. So, sana naintindihan nyo. And ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your horse. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.